Ano po ulit sa inyong lahat. Ito po si Siljan. At ito na ho ang huling parte ng ating pagsakot sa mga issue. At pag-uusapan po natin dito kung ano yung mga plano ko after po nitong pag-uupan na ho itong issue. So una ho, hayaan niyo po ako na tanggalin na sa akin ang pangalang Kulod. Kumbaga, kalimutan na ho natin ang pangalang Kulod. Dahil nakita ko sa mga suggestion nyo na ayaw nyo nang marinig yung pangalan na yun. So from now on, pwede nyo po akong tawagin Kid Oragon. Ito po yung tawag ko sa akin noon. And gusto ko i-adapt nyo ho yun. At tawagin nyo rin ho ako sa pangalang yun. And ang mga plano ko po sa after po nito, una ho, madalas nyo na ho kung makikitang magla-live. And wala na ho kayo sa akin maririnig na mga bagay tungkol sa dating grupong sandalihan ko. And asahan niyo ho na mas mag-iingat po ako sa paggawa ko ng mga content at mga hakbang na tatahakin ko sa mga susunod. Dahil ako po ay hindi na ho bumabata, ako po ay naka-19 lang. And alam ko ho na itong na gusto ko pong gumawa ng isang pag naalala niyo ako in the future, si Siljan, this much na ayaw sa kanya ng tao hanggang sa nabaliktad niya at naging maganda yung feedback na ng tao sa kanya. Ano yung gusto kong pakita sa inyo. And also, minidispose ko na ho yung iba sa mga gamit ko. Pero magtitira po ako ng ilang mga remembrance para ho makakuha ko ng mga panggamit ko sa content materials. And pangatlo, ginagawa ko ho, nag-aaral po ako. So, ako po ay grade 11 na. And isang taon na lang po, graduate ko ng senior high. And plano ko pong umalis ng Pilipinas and hindi ko kung sasabihin ko ano yung mga hakbang. Pero asahan nyo ho na pipilitin ko na gumawa ng mga daily vlogs na sure ako na magugustuhan nyo. And yung mga daily vlogs na po yun, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung ginagawa ko dito sa Albay, ano yung ganito, ano yung ganyan, paano ba si Sil dito, paano si Sil, ganyan. So makikilala nyo po si Kid Oragon na minahan ko dito sa Albay. Lastly, gusto ko kung yun, malinis ko yung pangalan ko after po nitong issue na to na nangyayari ngayon. Kaya siguro dito na ako hihingi ng tawad. Kasi alam kong after po ng kagabi, gusto kong humingi ng tawad. Lahat ng bumubuo ko na Himpayaman. Hayaan nyo ako sa huling video ko po tungkol sa kanila. Gusto ko magpasalamat sa kanila. Maraming salamat po. Kuya kong, Ate V, and sa lahat ng membro ng Himpayaman. And sorry ho, malam ko ho, may mga lalo na po si kuya ko, na-disappoint ko ho siya dahil po sa mga naging issue na nasa loob pa. Masahan nyo ho, na makikita nyo ho yung actions na gusto nyo po makita sa akin. Makikita nyo ho siya. And ayun, ako pa rin naman po to. Ang lumang Siljan, pero meron na po tayong different paths to go. Katulad nga ako ng sabi ni Kuya Chino, meron na po kami ng different paths in life. So that's why tinatapos ko na po itong issue na to. And sa lahat po ng naging mga fans po ng TP na fan po sa mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw at mga buwan na taon, sana po ay bigyan nyo ako ng chance to prove myself sa inyo na hindi ko ako katulad ng batang iniisip nyo na ganito, ganyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Siljan, aka Kulog. Kulog is signing off. Welcome, Kid. Maraming salamat. Peace out. Kuya Kevs, anong masasabi mo sa mga engineering student? I was taking engineering before, pero ang advice ko is, actually hindi lang sa mga engineering, sa lahat ng college students, dapat nasa course ka na kung ano yung gusto mong i-pursue na field. Ngayon, syempre, hindi naman tayo lahat na may chance na mamili ng course. Meron tayong mga pressure tayo ng mga magulang natin, meron tayong mga kailangan, Ngayon, if you're someone na parang hindi mo na nag-engineering ka, not by choice, gawin mo na lang din.
Kasi, everything can be learned talaga. Doon ako naniniwala na lahat ng knowledge sa mundo, kaya mo siyang i-acquire. Yes. You just have to take time. Ngayon, kung napipilitan ka sa engineering, ginagastusan ka ng magulang mo kasi gusto ka nila maging engineer, itok mo na lang din yung chance. Tapusin mo na lang din yung engineering. Then pagka-graduate mo, na-fulfill mo na yung gusto ng parents mo, whatever na gusto mong i-pursue na for yourself, you can pursue naman. At least, meron ka ng foundation na may degree ka. Kasi ang education naman, wala namang sa edad yan eh. Tignan nyo nga ako. Yes. Si Jong Hilario nga, kakagraduate na ng Polsai. Diba? Si Jong Hilario. 50 plus, ata, 40 plus. Pero, diba? Tinapos niya. And cum laude siya. Love it. The end of the day, Basta ganun. kita ko yun. At the end of the day, it's still your choice kung ano yung dapat yung gawin. It's normal to feel na nape-pressure kayo or anything kasi estudyante kayo. Lalo na kapag hindi nyo pa alam yung gusto nyo course or anong tatamakin nyo. Ang mahalaga, matatapos nyo yun. Alam mo si Kaka parang nag-stay na lang siya para hindi mawala yung... Yo mga Chefity, gawa tayo ngayon ng beef mechado. Let's go! So, hiwa muna tayo ngayon ng garlic. Sunod natin ng onion, bell pepper, carrots at potatoes. Then, chili green. Wala tayong siling pula. Then, beef trimmings. Lagyan natin na liquid seasoning, marinate lang natin. Then, toss natin tong carrots sa potato. Pag nag-brown na, set aside. Butter, bawang sibuyas, tomato paste. Yung beef trimmings, lagay tayo ng bell pepper at sili. 2 toyo, kutsara at oyster sauce. Lagay natin yung carrots at patatas. Tapos, asukal at paminta. Then, tubig. Lagyan nyo lang, pakuluin nyo lang. Saglit lang yan, guys. Asin at paminta ulit. Tapos, lagyan natin tong spring onion sa dulo. Yan na yan, guys. Tikman na natin kung anong lasa. Adjust na lang kung kulang pa. Pero yan na yan, guys. Saglit ko lang yan niluto kasi steak trimmings yan, guys. Puro laman lang, no? So, napakasarap. Ingat kayo palagi. Sana matry nyo ito sa bahay nyo. God bless and peace out. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!